Kids Crayons, I'm Ate Desiree and I welcome you all to our Sunday School. And as we start, let us all pray. Our gracious and Heavenly Father, thank you that you have gathered us today to worship you and have fellowship with one another. Help us, Lord, to listen and understand your word. May you fill us with your joy as we do our activities today. Bless us all, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And now, we have Ishi to lead us in worship. So let us all stand and worship Jesus with all our heart. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
morning, children. Hello, crayons. Good morning sa inyong lahat. Okay, I'm Pastor Irene Binasoy. Diba? Si Lola Irene. Ngayon, magkukwento ulit si Lola, no? So, sa kwento niya, bibigay siya ng word ni Lord para maunawaan natin, maintindihan natin. Okay, syempre bago tayo magbigay ng word si Lola, so mag-pray tayo, okay? Sige, let's pray. Close your eyes. Bow your heads. Okay. Jesus, maraming salamat sa umagang to, Lord, sa mga bata na nandito, Panginoon. Lord, I pray na bigyan mo sila ng wisdom, ng strength, ng joy. Panginoon, na maunawaan nila, Lord, yung aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, at pakikinig ng yung salita, Panginoon, na mailagay sa puso, maunawaan nila, at ikaw magbibigay, Lord, ng pangunawa, Lord, sa puso nila, Panginoon. Maraming salamat sa magang to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. O ngayon, yung kwento ni Lola ay matatagpuan sa John 15, verse 1 to 17. Okay? The vine and the branches. Alam nyo ba yun? Di ba? Kanta yun. Kinakanta natin yun. Yung Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Di ba? Jesus is the vine and we are the branches. O, di ba? Ano lang yan, sample pa lang ni Lola Irene yan. So, yun, mamaya na lang awit si Lola, ha? So, ngayon, yung ating topic dito sa John chapter 15, sabi niya, who is the vine? So, sabi niya sa John chapter 15, sabi niya, no, na Jesus is the vine. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Sabi niya, pinuputol niya ang bawat sanga, hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Okay, alam niyo ba yung children? Yung puno, 'di ba? Napaka-importante na pinuputol yung bawat sanga kasi para mamunga siya, na tanggalin yung mga sira, yung mga bulok na nandoon sa sanga niya, sa mga dahon, para pag pinuputulan to, nililinis, mabumunga siya ng marami, no? Upang lalong dumami ang kanyang bunga. Alam nyo ba, yung iba hindi lang pinuputol, hindi lang kinakat yung mga dahon, tinatanggal. Yung iba nagpapausok sila para bumunga yung maraming bunga niya. So sabi niya dito na nalinis tayo sa pamagitan ng ating salita na sinabi sa atin ng Diyos. Okay, di ba? So, kailangan malinis, no? Kagaya ng puso natin na talagang kailangan nililinis natin, na talagang hingi natin sa Lord na linisin niya yung ating puso, na kung may pagkakasala, patawarin niya tayo. Ngayon naman, sabi dito, who are the branches? Sabi niya. So, sabi niya dito, and we are the branches. And we are the branches. Tayo, no? Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. So, tayo yung mga sanga, dahil siya yung puno, no? Ang nananatili sa akin, at ako sa inyo ang siyang mamumunga. Ngayon, no, nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, kailangan daw talagang nandun na namumunga tayo, no? Nanatili tayo sa Diyos, okay? Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, pwede tayo mapahamak pag miwalay tayo sa presensya ng Diyos. Kailangan nananatili tayo sa Panginoon, kagaya ng isang puno, nananatili yung kanyang sanga, yung kanyang mga dahon dun sa sanga. So, ganun din tayo, no? Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon, at yung mga natutuyo gaya ng sanga ay gayong ding sanga ay tatapon at susunugin. 'Di ba? Yung mga sanga daw na nabubulok, nasisira, yung mga dahon. So, iipunin yun, tapos susunugin. So, kasi wala na siyang kwenta. Kaya dapat nililinis yung puno para yung sanga niya, dumami mga dahon, yung mga bunga. Ganon. So, ganon din yung paglilinis ng Diyos sa atin. Nililinis niya yung puso natin para lalong pumuti, no? Lalong pumuti yung ating mga puso, yung ating mga nararamdaman. Yan. Kung mananatili kayo sa akin at
sa inyo ang mga salita ko, ano man ang hingin nyo, maibigan, ipagkakalob ko sa inyo. So, kailangan manatili tayo kagaya ng isang puno sa kanyang sanga na nandun nakakapit sa isang puno. So, ganun din, ano tayo kay Lord, no? Nanatili tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos, na ano man yung hingin natin, halimbawa, yung mga prayer nyo, ano ba yung mga prayer nyo, children? Diba? Yung gusto yung magkaroon ng maraming laruan, gusto yung magkaroon ng maraming damit, gusto yung magkaroon ng marami kayong gustong hingin sa Lord. So, pwede niya pala ibigay yun, basta nandun kayo nagtitiwala sa Diyos, no? Na ibibigay niya yung mga bagay na yon. Kung paano kayo iniibig, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman na iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kasi mahal tayo ni Lord, di ba? Kung paano siya iniibig ng Diyos Ama, ganun din na iniibig tayo ni Jesus, no? Dahil mahal niya tayo, dahil kailangan manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Yan. Tapos, ang sabi dito na, what happened if the branches are not attached to the vine? Ano daw mangyayari pag hindi yung mga sanga doon sa puno, no? Ano mangyayari? Sabi dito sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga at gaya ng mga dahon na sira, yung mga sangang bulok, yan, susunugin yon. So, anong mangyayari? Doon ang yung mangyayari sa mga sanga-sanga na yon, no? Ipunin yon, susunugin. Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin, mananatili ang iyong salita, hingin ninyo ang anong maibigan nyo at pagkakalob niya. Kailangan pala talaga, children, na talagang manalig tayo sa Lord. Okay? Huwag tayong bibitaw. Okay? Katulad ng isang puno na talagang kailangan manatili ang kanyang sanga na matibay, madahon, mabunga. So, ganun din tayo dahil si Jesus yung ating puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Okay? Naintindihan nyo ba? Okay, paano tayo magiging katulad ni Jesus na isang puno, no? Na kailangan mamunga tayo. Na kailangan tayo isang puno na matibay, mamunga ng maraming bunga para lalo tayong pagpalain ni Lord. Amen? Okay ba, children? Okay, di ba? Sabi ko sa inyo, Jesus is the vine and we are the branches. Okay, naintindihan nyo ba? So, yun yung ating kwento ngayong umagang to, ha? So, mag-pray tayo, hingin natin sa Lord na talagang nandun yung ibigay niya sa atin, na talagang tulungan niya tayo, na lalo tayong maging matibay, na manatili sa Kanya. Kasi marami siyang pwedeng promises na ibibigay niya sa atin. Diba? Kahit bata tayo, maraming promises si Lord na ano man yung hingin natin, ibibigay niya. Sige, pray tayo. Jesus, maraming salamat po sa vine na talagang ikaw yung aming puno, Panginoon, at kami yung mga sanga na kailangan mamunga, na hindi masisira, hindi mabubulok, para hindi kami itapon, sunugin, Panginoon, na nandun, Lord, na mananatili ang iyong salita sa buhay namin, na ibibigay namin yung word mo, Panginoon, sa mga katulad namin bata, na malaman nila na Jesus loves you, na mahal mo sila, Panginoon, at sapagkat nananatili ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa umagang to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, naintindihan nyo ba yung kwento natin, children? Okay. Sabi niya, Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. O, next time, ha? Tatayo si Lola Irene. At awitin niya ito, ipapakita niya kung paano yung branches na nakaganyan. Marami yan. Okay. Siyempre, sinabing branches, mga sanga siya. Dahil ang sangang ito nakadikit sa puno. Okay. So, kanina, pinag-aralan natin, no, na si Jesus is the vine. Okay. Siya yung puno, no, siya yung pinakapuno natin, at tayo yung mga sanga. Amen. Praise God. God bless you, children, crayons. Sa susunod. Okay. Thank you. God bless you. Amen. Hello crayons, I am Zach and let's do an activity. This is my command. Love each other. John 15:17.
This is my command. Love each other. John 15, verse 17. This is my command. Love each other. John 15, verse 17. This is my command. Love each other. John 15, verse 17. Send us your videos. Bye! Hi crayons, I'm Ada Jem, and ang arts and crafts natin for today is grapes. You can share yours sa ating Poget Kids Stretch Facebook group. Bye! Thank you, dear teachers and kids, for being with us today. I hope you enjoy all our activities. See you again next Sunday. Don't forget to invite your friends and siblings to our church. Bye, kids. God bless you.